Tapos na ba ang kasunduan? Sa Biyernes na ito, pipirma ang US at Iran ng isang MOU. Ayon sa Iran, nakakuha sila ng malalaking konsesyon, ngunit sinabi ng White House na kabaligtaran iyon. At ilang oras bago ang makasaysayang kasunduan, iniulat na galit si Trump kay Netanyahu. Welcome back lahat sa Quad. Nagdeklara si Trump sa Truth Social. Kumpleto na ngayon ang kasunduan sa Islamikong Republika ng Iran. Congratulations sa lahat. Pero ito ang sinasabi ng Iran. Panuurin ninyo. Sa breaking news ngayong gabi, idineklara ng Iran ang kanilang tagumpay sa oras na ito. Ang foreign minister ay lumabas sa TV ngayong gabi para gawin ang deklarasyong ito. Na kayo ang may upper hand at lower hand. Kami ang nagwagi sa labang ito sa larangan ng digmaan. Ang Islamikong Republika ng Iran ay lumitaw bilang nagwagi. Nakamit ng mga mamamayang Iranian ang tagumpay. Hindi ito isang slogan. Hindi ito pagmamalabis. Napilitang pumirma ng kasunduan ang Estados Unidos para tapusin ang digmaan laban sa Islamikong Republika ng Iran at sa hanay ng paglaban. Upang maisakatuparan ang masasama nitong layunin, nagtamo ito ng matitinding pagkatalo sa lahat ng mga estratehikong layunin nito. Samantalang ang Islamikong Republika ng Iran ay nagtagumpay ng malaki sa digmaang ito. Sa katunayan, napilitan mismo ang kalaban na humiling ng tigil putukan at negosasyon. Okay, grabe. Parang nahihilo ako. Nahihilo ako sa mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Sinasabi ng isang panig na may karapatan silang ipagpatuloy ang pagpayaman ng uranium. Iyan siyempre ang panig ng Iran. Sinabi ng Estados Unidos na hindi nila papayagan ang uranium enrichment para sa nuklear. Ruthie, alam kong gusto mo nang magsalita. Sige, parang nalilito ka sa mga sinasabi ng Iran at ng US. Nalilito ako sa mga sinasabi ni Pangulong Trump at sa pagbabago niya ng isip at pag-tweet niya kada 5 minuto. Okay? Yan ang dahilan ng kalituhan ko. At gusto ko lang sabihin na tama ka na, palaging magkasalungat ang mga sinasabi nila. Pero may isang bagay na malinaw. Hindi na mahalaga ngayon ang nilalaman ng kasunduan o Memorandum of Understanding. Bakit nga ba hindi ito mahalaga? Dahil una, kung gusto talaga ng White House na ilabas ang mga nilalaman ng memorandum na ito, ginawa na sana nila. Hindi nila ginawa, kaya naging malaya ang Iran na sabihin sa atin ang lahat ng puntong ito sa kasunduan. Yan ang una. At ang pangalawa, ito ay pagsuko na talaga. Ito ay parang kinukuha na ang pagkatalo mula sa tagumpay kahit ano pa ang mangyari. Naniniwala ka talaga mangyayari yan sa 60 araw? Ngayon, tingin ko, hindi susunod ang Iran sa kahit anong kasunduan. Hindi ako naniniwala. Nag-alala ko dahil pursigido si Pangulong Trump sa kasunduan. Nag-alala ako na kahit hindi sila pumayag, kung sakaling hindi sila pumayag, baka magsimulang umatras si Pangulong Trump sa orihinal niyang posisyon. Hindi ba niya alam? Binago na niya ang pamantayan. Dati, walang karapatang nuklear. Wala namang pinag-uusapan noon. Ngayon, wala ng enrichment. Hindi na ganon. Yung karapatan para sa civilian enrichment na alam nating kalokohan lang. Sa tingin ko, kaaya ni Trump kumbinsihin ang sarili niya sa kahit ano para magmukhang maganda. At yun ang lagi niyang ginagawa. Binabago niya ang patakaran para siguradong siya ang panalo. Sa kanya, panalo lang ang kasunduan kung panalo si Trump. Kaya kung may babaguhin siya sa kasunduan at sinusundan mo ang mga post niya sa social media, sa tingin ko, nung ika-6 ng buwang, ito yon. Parang sinabi niya, walang kondisyon na, pabsuko lang ang tanging paraan na gagawin natin. At ngayon, parang hulaan mo, may kasunduan na tayo. Oo, at ika-80 kaarawan ko pa. Parang sa tingin ko, baliw siya. Sobrang inis ako. Naiinis ako sa paraan ng pagtrato niya sa Israel. Namatay ang mga sundalo natin. Lagi pa rin tayong binabagsakan ng drone sa Hilaga. May mga nabubuhay pa rin sa gitna ng putukan. Ikaw naman, hindi ko alam ang ginagawa mo. Sino ka ba sa tingin mo? Pasensya na. Ikaw 80 kaarawan mo na, tumahimik ka na lang. At kami na ang bahala sa gitnang silangan kung ayaw mong panindigan ng sinabi mo. Sawa na talaga ako sa kanya. Sige, may pagkakataon ba, Bella? Kasi pareho tayo ng panig dito, di ba? Na baka isa lang itong masalimuot na paraan para patawarin ang nakaraan. Ang 60 araw para tapusin ang World Cup para magkaroon ng ika-4 ng Hulyo na 250 taon. Para muling mapaandar ang mga ekonomiya ng mundo, para maalis ang pressure sa ekonomiya mula sa kanyang administrasyon, para matigil ang mga isolationist na kumukontra sa kanya.
Pwede kayang ito yon? May pag-asa pa ba? Ay, pakiramdam ko parang nabigla ka. Ako naman, parang naranasan ko na ito dati. Sige. Mula sa nangyari nung lahat ng bihag ay kakauwi lang. Narito si Trump sa Jerusalem. Lahat ay pumapalakpak. Anong nangyari? Naiuwi na natin ang mga bihag. Naiuwi na natin ang mga bihag. Pero ano nga ba ang nangyari sa pakikitungo sa mga terorista? Para sa akin, ayos lang. Baguhin ang pamantayan. Sam-ayon ako na natuwa tayo, pero natatanong pa rin ako. Natanggalan na ba ng armas ang Hamas? Naabot na ba natin ang gusto natin? At mas maraming oras sa bawat larangan. Kaya particular dito, iniisip ko at sinasabi, sige, 2 oras, tapos 3 oras. Sinasabi mo bang 2 oras sa dog years? 2 oras? O parang, alam mo yon, sa loob ng 2 oras, mapipirmahan na ang kasunduan sa loob ng 2 oras? Mga 6 na oras ang lumipas, sakto para sa laban ng UFC o anumang nangyayari sa US. Pero nung nangyari ito, sakto lang para makaupo siya at ma-enjoy ang kanyang kaarawan at alam mo yon, ang araw ng watawat at lahat, naiintindihan ko. At maganda yon. Gusto ko talagang panigan siya hanggat maaari at sabihin, may sapat kang security clearance na wala ako. Wala akong impormasyong katulad ng sayo. Isa lang akong sibilyan na may opinyon, tinatanggap ang impormasyong ibinibigay sa akin at kinu-question ito sa lahat ng aspeto. Pero sa tingin ko, sa lagay ng mga tao ngayon, pagod na sila. Mas marami pang buhay ang nawala kaysa inaasahan. Sa ganitong sitwasyon, kung ipagpapatuloy ninyo ito, bakit hindi na lang hayaan ng Israel na harapin ang mga dapat nitong harapin? Nang hindi nakikialam at ginugulo ang mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Naiintindihan ko ang sitwasyon kung nasaan ang US at kung gaano kalaki ang naitulong ng US pagdating sa suporta at sa pagpapakita na tunay silang kaalyado ng Israel. Sa tingin ko, kapag ganito umasta ang mga leader, lalo na kung dati silang magkaibigan at nakita na natin ito noon, sinabi niya, ano bang ginagawa mo dati? Pero palaging parang palabas lang ito. Nakita na natin yon bago ang bigmaan noong Hunyo, noong nakaraang taon. Kaya sinusubukan ko pa rin bigyan ng benefit of the doubt. Na-interview ako kanina sa radyo ng Israel at tinanong nila, talaga ba? Sabi ko, oo, naniniwala pa rin ako na maraming palabas ang nangyayari. Sa diplomasya, may tinatawag na constructive ambiguity, na ibig sabihin, pwede mong bigyang kahulugan ng mga bagay sa isang paraan. Iba ang interpretasyon ko sa déjà vu na sinusulat mo. Parang nangyari rin sa Gaza, na ibalik natin ang mga bihag sa kanilang bahay. Oo, na ibalik natin ang mga bihag sa kanilang mga tahanan nang sinabi niya na tapos na ang kasunduan. Pero ano ang sinabi ng Hamas? Parang ipinilit niya ang kasunduan sa pagsasabing tapos na ito. May pag-asa ba? Babalikan ko pa rin ito dahil gusto kong maniwala na ayaw ni Trump pumirma ng kasunduan na kapareho ng JCPOA ni Obama. Ayaw niyang maging si Obama dahil iyon ang pinakaayaw niya. Laging may pag-asa, Jim Carrey. Pero sa huli, sa pagtatapos ng araw, ang mahalaga kay Trump ay ang mga merkado. Mahalaga sa kanya ang langis. Mahalaga sa kanya ang ekonomiya. Tingnan mo kung paano siya magsalita. Bukas ito. Magpakarga kayo ng krudo sa mga barko ninyo. Bukas ang kalakalan ng langis. Parang dati lang, bukas pa rin. Anong napala mo? Wala ka namang nakuha. Sa palagay ko, mahalaga sa kanyang merkado. Kapag tumataas ito, may sinasabi siyang nakakabaliw na nagpapababa agad. Mas mahalaga sa kanya ang mga merkado, sa tingin ko, kaysa sa mga tao ng Iran, kaysa sa mga tao ng Israel, at mahalaga sa kanya, sa totoo lang, pasensya na. Sa tingin ko, tapos na siya. Sa totoo lang, kahit sang-ayon ako kay Shoshana, may mga bahagi rin akong sang-ayon sa Fleur. Dahil nakita natin kung paano siya gumawa ng mga masalimuot na plano para makapagsimula ng mga biglaang pag-atake. Nakakapagtaka na parang sorpresa pa rin yun kahit alam na ng lahat na darating ito. Medyo mahirap na ito. Tumigil na akong mag-isip ng ganun nitong mga linggo. Pero 2 linggo lang ang nakalipas. Kung tinanong mo ako, sasabihin kong oo, palabas lang ito. Ngayon, di ko na nararamdaman yon. Hindi lang dahil sa mga merkado at kung ano-ano pa, kundi pati na rin parang nawalan na siya ng interes at gusto na lang magdeklara ng tagumpay. Sa totoo lang, sa halip na gumanda ang imahe niya, tingin ko nagpapasama pa ito sa kanya. At tingin ko, makakasama ito sa kanya kung lalabas na natalo siya ng ganitong walang kwentang maliit na jihadist na rehimen na ang pinakamakapangyarihang superpower sa mundo ay natalo nila o napaglaruan.
makakasama ito sa kanya at sa mga Republican sa midterms, hindi ito makakatulong. Kaya kung iniisip niyang mas mabuting ipagpaliban, tingin ko nagkakamali siya. At saka, tama na ang pagpapahintulot sa mga residente, sa mga Israeli na residente ng Hilaga at sa mga Iranian na tao. Oo, na maging mga biktima sa ganito. Kaya ang pinakanakakabahala sa akin, sa totoo lang, at ito ang napakalaking pagkabigo ni Obama, ang pagluwag ng mga parusa, ang pag-agos ng pera. Isa pa, ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz na pangunahing ruta ng export nila. Naiintindihan ko yon. At ang katotohanan na si Trump, alam mo yon, ay napahamak ang sarili niya nang gawin niya ang dobleng blockade, alam mo na? Pero pinag-uusapan nila ang $25 bilyong na frozen assets na palalayain. Ito ang sinasabi ng mga Iranian. At $300 bilyong na reparations para sa rekonstruksyon ng plano ng digmaan. Sino mismo ang maglalabas ng perang ito? At ano ang pinagkaiba niyan sa ginawa ni Obama na pinuno ng pera ang mga eroplanong puno ng pera para sa Islamic Republic makalipas ang 20 taon? At kalahati lang ng halagang yon, sa totoo lang. At ang buong halaga sa kanya ay 175 bilyon. Sabihin na natin at ito ay iniulat. 350 bilyon. At ito ang dahilan kaya binibigyan ko pa rin ng benepisyo ng pagdududa si Trump, ang schedule. Kaya kung mailalabas ang pera, bago pa man. Na may nangyayari, may gumagalaw tungkol sa uranium, doon ko masasabi na talo na tayo. At ito ang dahilan kung bakit may tiwala pa rin ako sa kakayahan ni Trump sa pakikipag-deal. Kilala ang taong yan na niluloko ang iba sa mga deal. Yan ang kilala siya, di ba? Laging nakakakalamang siya sa kalaban niya sa isang deal. Ngayon, nakikita mo ba talagang bibigyan ni Trump sila ng sanction relief? Hindi ko tinutukoy ang pagbubukas ng mga kipot. Bukas na ang mga kipot at papasok na ang pera. Pero hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ikinababahala ko ay ang $24 bilyong na frozen assets na maaring palayain bago pa man. Wala namang kahit anong mapapatunay ang palatandaan na handa ang Islamic Republic na gawin ang kahit ano sa uranium na tila ba hinukay nila ng parang skyscraper sa ilalim ng kanilang mga bundok. Kapag nangyari yon, malalaman kong tama ka. Makinig ka, wala namang binanggit dito sa magkabilang panig tungkol sa ballistic missiles, Hezbollah, Hamas o politika. Tama ka, wala talaga. Walang sinasabi ang kahit sino tungkol doon, alam mo na. At paulit-ulit na sinasabi ni Trump na hindi nila magkakaroon ng missiles at Hezbollah, blah blah. Kaya anong nga pala natin? Ano ang nakuha natin dito? Ano bang nakuha niya? Kalimutan na ang we. Ano ang ibig sabihin nun? May nakuha ba ang Estados Unidos? Naantala ba natin? Naantala ba nila ang nuclear threat? Pero ang tanong ko, sa tingin ko, ito lang ang paraan para masabing sinusuportahan pa rin kita. Dahil ang tanong ko ay, ano ang babalikan niya pagdating sa base ng mga Republican? Nakita natin kung paano sila nagbago sa nakaraang 2 taon mula sa punto na gusto talaga nilang matapos na ito. Sobrang tutol sila sa IRGC. Pero dahil nakita natin kung paano talaga naganap ang horseshoe effect at lalo na sa loob ng mismong Republican Party at sa conservative movement, yung mga taong sobrang MAGA noon ay nagsasabing, sandali lang. Pero hindi ito tungkol sa Israel. Mas tungkol ito sa isolationism. Mas tungkol ito sa ano bang ginagawa natin sa mga foreign adventures na ito. Kasi hindi nila naiintindihan na direktang banta ito sa kanila. Tulad ng pagkaintindi natin dahil nandito tayo sa lugar at sila ay nasa kabilang panig ng mundo. Hindi nila naiintindihan ang banta. Hindi nila nakikita na ang mga anak nila ay iniindoktrina ng parehong lasong jihadi na pinopondohan ng Qatar. Nakikipagkasundo pa sila sa Qatar. Hindi nila alam na taktika nilang sirain ang diwa ng mga Amerikano sa loob, kahit hindi sila magpadala ng sandatang nuclear sa New York. Hindi nila nakikita yon. Nakakabaliw kasi, sabi niya, gagawa ng bagong kapayapaan sa gitnang silangan. Ano raw ang kapayapaang tinutukoy niya? Kaya Abraham, ang pag-asa ko na lang ay kung may tinatagong alas siya na hindi natin alam, Ruthie. Wala na tayo. Masaya akong magkamali pero hindi ko alam. Bigla siya maglalabas at magsasabi, by the way, sa huling sandali, kung gusto mo ng kasunduan, pirmahan mo ito na nagsasabing X, Y, at Z. Hindi ko alam. Pero ngayon, ang Pakistan na ang magiging, alam mo na, ilaw ng pag-asa at lupain ng demokrasya. San?
Tapos pati na rin Norway. Naging Norway na sila ngayon, Diyos ko naman. Pero tingnan mo, ito ang problema. Ang problema tuwing ikinukumpara niya sa Venezuela, sinasabi ko na hindi niya gets na iba ang mga jihadist. Hindi ganoon ang mga taga-Venezuela. Sige. At hindi mo pwedeng gamitin ang parehong taktika. Iyan ang isang bagay. Mukhang hindi rin niya alam na kapag ginagamit ng kanluran ang salitang kapayapaan, kapayapaan sa lahat ng dako at kapayapaan na sumisibol, ang mga radikal na Islamista, naririnig nila ito bilang kahinaan. Kahinan. Sa gitnang silangan, halos 99% ay persepsyon. Kaya kahit ikaw pa ang may pinakamagaling na hukbo sa mundo, at kung hindi mo sila matatalo sa kwento at sa persepsyon, talo ka na. At sa tingin ko, kahit na tama ka at may malaking plano si Trump, at ang malaking plano ay, sige, sa huli, siya ang masusunod. Halimbawa, ang tono na ginagamit niya kay Netanyahu, kumpara sa tono na ginagamit niya kay Putin, Pangulong Xi ng Tsina, Pakistan, at kay Thank al-Shara ng Syria. Ang gwapo nito. Mabait yung isa, maganda yung isa. Yung isa naman. At baby, sabi niya, ano ka ba? Ang tanga-tanga mo. Ngayon, sa tingin ko, mahalaga ang tono. Dahil sa nakaraan, nakita natin ilang beses, napansin natin ang pagkakaiba sa pagitan ni Kalihim ng Estado, Marco Rubio, at pangalawang Pangulo, J.D. Vance, nakita natin ang pagkakaiba sa tono. Kaya, nung sinabi ni J.D. Vance ng ganito, hindi ito ang pulisya natin ngayon, nung sinabi ni Marco Rubio, hindi ito ang pulisya natin ngayon na hayaan ng Israel na palawakin ang soberanya nila sa Judea at Samaria, halimbawa. Ang tono niya ay, magkaibigan tayo. At sa ngayon, wala ito sa plano. At si J.D. Vance ay inis at masungit at nagsalita tungkol dito sa masamang tono. Kapag masama ang tono, malaking senyales ito sa mga kalaban. Hindi lang sa mga kalaban ng Israel, kundi pati na rin sa mga kalaban ng Amerika. Siyempre, maliban na lang kung lahat ito ay paka na lang. Gusto ko. Panatilihin mo ang pag-asa mo. Gustong gusto ko yan. Gusto ko yan. Alam mo, grabe ang pambobomba ng Russia sa Kiev kagabi. Walang may pakialam. Walang may pakialam. Wala talaga. Wala talaga. Walang may pakialam. Yan ang totoo. 1,000,000 ang namatay sa digmaan na yon. Oo. At walang may pakialam. May mga batang kinidnap at dinadala kung saan-saan at nawawala ang mga bata. Walang nakakaalam. Walang may alam. Sa totoo lang, tinatawag nila kaming mga Arabo na mamamatay tao. At hindi lang yon, hindi mo naririnig ang mga Ukrainiano na lumalabas sa kalsada at sumisigaw na ibalik ang mga bata ngayon at sinusubukang pabagsakin ang sarili nilang gobyerno dahil doon at sinasabing kasalanan ninyo ito. Hindi nila sinisisi. Maaaring may ilang Ukrainiano na galit kay Zelensky. Pero hindi nila iniisip o umaasta na siya ang may hawak sa nawawala. Alam nila kung sino ang kalaban. Masasabi kong ito ang malaking pagkakaibang nakita namin sa pagitan ng Israel at Ukraine sa mga digmaan. Tiyak. At tungkol dyan, gusto kong lumipat ng kaunti ngayon sa Hilaga. Dahil ang sinusubukan talagang gawin ng Iran ay ang koneksyon na iyon. Alam natin na konektado dahil ang Hezbollah ay hukbo nila sa hilagang hangganan ng Israel. Hirap ang ating mga tao, nawala ng kabuhayan ng negosyo at tumakbo ang mga bata sa silungan. Lahat may problema. Hindi pa rin tumitigil ang mga misil. Tigil putukan. Dagdag pa rito, napapatay ang ating mga lalaki at babae dahil sa mga drone ng Hezbollah na posibleng galing Russia o China at Diyos lang ang nakakaalam kung sino pa. At ang punto ay kung ano ang nangyari kahapon. At ang dahilan kung bakit nagsalita si Trump sa ganung bastos na tono kay Netanyahu ay dahil inatake tayo gaya ng dati at tumugon tayo sa pamamagitan ng pag-atake sa matibay na kuta ng Hezbollah sa Beirut, Dahiya. Sinabi ng Islamic Republic na atakihin nila ang Israel mandamag. Iyon ang inaasahang mangyari kagabi. Lahat tayo ay nasa bahay na naghihintay sa pag-ataking iyon. At ang Estados Unidos, alam mo, nilait si Netanyahu, sinabi, bakit mo ito ginagawa ngayon? Huwag mong sirain ang kasunduan ko kahit tumutugon lang kami sa pag-atake. At ang sabi-sabi ay may ibinigay sa Tehran para hindi atakihin ang Israel. Ruthie, pinag-uusapan mo ito kanina. Diyos lang ang nakakaalam kung ano yon. Well, hindi natin alam, pero isang bagay ang sigurado, na nagaganap ang negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon sa Washington
Ang mga pag-uusap na ito, kung saan sobrang nakahinga tayo ng maluwag. Naintindihan na ng gobyerno ng Lebanon na magkaalyado tayo laban sa Hezbollah. Kahit kailangan ko sabihin hindi kasi sabi ng presidente ng Lebanon na hindi siya papayag, baka natatakot siyang mapatay o galit siya sa Israel, pareho lang naman. Pero noong nakaraang linggo, maganda yon. Sinabi niya sa Tehran, hindi kayo ang aming soberano. Hindi, sabi niya sa Tehran, hindi kayo ang aming pinuno. Oh. Hindi niya sinusubukang patayin ng Hezbollah. Hinahayaan niyang gawin ito ng Israel, Lindsay, habang kinikritika rin ang Israel. Ngayon, kagabi, kahapon, inatake ng Israel ang mga kuta ng Hezbollah sa Beirut. Alam mo, sa suburb ng Beirut na Dahiya. Iyon ay matapos ang ilang araw na nangako si Netanyahu at si Defense Minister Katz na anumang drone o missile na itutok sa Hilaga, tutugunan namin yon. At hindi namin ginawa. At alam mo kung bakit? Mayroong parang semantikong pagkakaiba. Kung na-intercept namin ito bago ito tumawid sa hangganan papuntang Israel, hindi yon bibilangin. Hinayaan naming magpakawala sila ng mga misil at drone sa amin araw-araw. Kahapon lang sinabi ni Netanyahu, sige, kailangan na nating gawin ito. Oo, naghihintay ako araw-araw. At kahit ganon, tumpak pa rin. Kaya sa totoo lang, sinusubukan pa rin ni Netanyahu na manatiling maganda ang relasyon kay Trump habang sinasabi rin na kailangan naming ipagtanggol ang aming sarili. Nasa imposibleng sitwasyon siya. Isa siyang impostor, sumasang-ayon ako. At tungkol naman sa labanan, sinabi mo kanina, Shoshana, na ang mga tao ngayon ay Pumupunta na sila sa timog. Ibig sabihin, ang mga Lebanese na lumikas dahil tinawag silang lumikas para hindi sila masaktan. Pero syempre, sinasamantala rin ito ng mga terorista. At ngayon, bumabalik na silang lahat. Sunod-sunod na silang bumabalik. Ang problema, sabi nila, may kasunduang pinipirmahan. Alam ng lahat na hawak ng Iran ang alas. Alam ng lahat na kontrolado ng Iran ang Lebanon. Maliban na lang kay Trump. Pero sa paraan ng pagtingin ko dito, kasi kitang-kita na talaga ang dobleng pamantayan dito mismo ngayon, hindi na natin kailangang lumayo pa. Isang US, may military chopper ng US na pinabagsak, walang nasawi. Agad-agad, gumanti ang US. Walang tanong na, bakit mo ginawa yon? O, dapat ba naghintay ka muna? Hindi nila ginawa yon. Sandali lang ha, kahit nun pa, kailangan ko lang sabihin bilang paalala, kahit nun, sinabi ni Trump na, hindi naman napatay ang mga piloto. Hindi agad-agad. Sinimulan na niyang sabihin yon. kung walang namatay, wala kang karapatang gumanti. Sinabi ni Trump nung bumagsak ang Apache helicopter, nabuhay naman ang mga piloto at inabot pa ng ilang oras. Hindi ko na matandaan ang oras bago niya sabihing, sige, kailangan nating may gawin. Maaring dahil kay Secretary of Defense Hegseth na nagsabi sa kanya na bawal yon. Sinubukan niyang sabihin na walang namatay, na parang weird kasi sinabi pa niyang wala lang yun noon. Talagang ginamit niya ang mga salitang wala lang nung una. Well, yun ang sinabi niya. Sabi niya, ang ceasefire daw ay ibig sabihin magpapaputok ka lang na mas magaan. Katamtaman lang. Parang sa gitnang silangan, ano ba? Tigilan ng putukan. Baka tama siya tungkol doon. Hindi, ito ay tigil putukan dito. Tingnan mo lahat ng tigil putukan, pati sa Hamas. Nakikita natin na sila ang nagpapaputok niyan. Exact. Sa tingin ko, yon ang perpektong paglalarawan. Kasi paulit-ulit akong natatanong nitong mga nakaraang linggo, ano bang ibig sabihin nun? Oo, sa panahon na yon, dito kung saan ako nakaupo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng tigil putukan? Kasi kung may isa pang tao na sumigaw niyan, kailangan mong ipaliwanag sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin masuwerte tayo dahil may Iron Dome missile defense system tayo. Ayoko sanang sabihin, pero ang anak kong babae, ginugol ang pagkabata at buhay niya sa mga safe room, bomb shelter, at gamit na gaya ng gas mask at EBP. Sinabi niya sa akin nung nagsimula ang digmaan sa Gaza o bago pa nito. At noong Oktubre 7, may iba pa ring mga digmaan sa Gaza. Sabi niya, ang Iron Dome ang pinakamasamang nangyari sa atin. Sabi ko, bakit? Ang dami nitong nailigtas na buhay. Sabi niya, yan nga ang problema. Ginagamit natin yon. Sinasabi namin,
Kailangan mong ituring ang bawat pag-atake ng misail na parang milyon-milyong tao ang napatay. Well, yan din ang sinasabi ng ulap, sabi nila ngayon. Bihira lang ang mga intensyon nila, parang ordinaryong sundalo at tagapagtanggol lang. Hindi ibig sabihin na ayaw nila tayong patayin. Tama, eksakto. Ang ibig kong sabihin, ang tangkang pagpatay na alam mong may masasaktan ay itinuturing na ring pagpatay. Tangkang genosidyo. Ay kung ano talaga ito. Kumusta? Kung wala yon, tingnan mo ang Iran. Naninihadis nila lahat ng mga misil na yon sa atin. Gusto ko lang maintindihan kung paano ito tinitingnan ng Gulf dahil, alam mo, matindering inatake ang UAE. Inatake rin ang mga Saudi. Hipokrito ang mga Qatari. Naglalaro sa magkabilang panig. Kaya wala akong gaanong respeto sa kanila. Iniisip ko kung sang-ayon sila o mas nag-aalala na baka mas malakas ang ganti ngayon. Yan ang iniisip ko. Yan ang iniisip ko. Umaasa sila sa Estados Unidos bilang matatag na kakampi, pati na rin ang Israel. Dahil ang isang bagay na meron ang mga bansa sa Gulpo ay respeto para sa Israel. Respeto. Hindi lang ito basta pagmamahal. May respeto rin at pagkaunawang magkapareho sila ng interes. At sila ay nanonood ng mabuti at hanggang ngayon ay ganoon pa rin. At ang ideya na kung mahina si Trump at sila ay aatakehin, wala nang saysay ang ipagpatuloy pa ang digmaan na ito. Ang mangyayari lang ay magdurusa sila. Kaya naman, ibig kong sabihin, isa pa itong dahilan kung bakit ang mensahe niya ang ipinapahiwatig ni Trump ay delikado. Well, 60 araw kung pipirmahan ito sa Biyernes. Dadalin tayo nito sa kalagitnaan ng Agosto. Siguro, maghintay na lang tayo at tingnan ang mangyayari. Habang naghihintay, gumagaan ang pakiramdam natin kapag tinutukoy ang mga walang hiya ng linggo. Sige? Panahon na para sa walang hiya ng linggo. Sa tingin ko, kailangan nating magpagawa ng mga t-shirt. Gusto mo bang makakita ng mga t-shirt na may nakasulat na walang hiya ng linggo? Sino ang walang hiya mo ngayong linggo? Umpisahan natin sa'yo, Bella. Sino ang walang hiya mo? Ang walang hiya ko ngayong linggo ay si Austin Franco, 19 anyos mula Cornell University, US, na tumanggi sa panayam dahil ayaw niyang ma-interview o magtrabaho para sa Hudyo. Na ngayon ay sinuportahan ng mga neo-Nazi at mga anti-Hudyo at Israel na pasista na nagsimula ng mga GoFundMe campaign para sa kanya. Yung meron siya ngayon parang Save Go something ang pangalan. Go nila ay $100,000 at halos 10,000 na agad. Kagabi lang ito sinimulan, wala pang 12 oras. Panlulok ito. Alam natin, pero makitid ang pananaw kasi kung ayaw niyang mantrabaho sa mga Hudyo, hindi talaga siya makakakuha ng matinong trabaho. Hindi yon ang dahilan. Tara, akyat tayo sa kwarto ko, lalo na kung isipin mong magtatapos siya ng industrial at labor relations. Eh di magtrabaho siya sa mga komunista at bigyan siya ng $10,000 kada taon habang buhay. Yung mga harmony, magiging biro lang. Tama, si Bernie Sanders, udyo siya. Sige, pumunta ka na lang kahit saan. Kakaiba para sa akin, palaging ganitong klase ng mga tao. Laging may isang tao na pupunta at babarilin. Alam mo na, isang CEO ng kung ano. Bigla na lang, gusto nilang palayain ang taong ito kahit wala naman siyang ginawang masama. At may mga matatanda na sumusuporta sa isang tao na kung sinabi niya sa akin, alam mo, 19 ako noon at wala pa akong alam. At siguro, bukas akong matuto. Kahit nun pa, sasabihin ko, well, tanga ka, pero sige, bago ka pa lang sa magloko at malaman ang resulta bilang isang adulto. Pero bilang isang 19 anyos sa sitwasyon natin ngayon at sa katotohanang napakadali na ng lahat ng bagay at kung paano ito itinutulak at pinapalaganap sa US, hindi ako naaawa sa'yo. At sa totoo lang, sana hindi ka talaga makapantrabaho para sa isang Hudyo. Sana hindi ka talaga makahanap ng trabaho. Totoong-totoo, sana nga mangyari yan para sa'yo. Dalhin mo sana ang aral na ito at ibahagi, maramdaman ng pamilya mo dahil kung sino man ang nagpalaki sa'yo, nabigo ka nila. Wow! Okay, napakagaling, napantanto ko, napakagaling, napakahusay. Para sa akin, parang bagong paligo, parang binigyan ako ng bagong kaluluwa. Narinig ko yon ate, kakilakilabot. Wow! Hindi, pero alam mo ba, alam mo kung sino ang mantatrabaho para kay Drew sa lalong madaling panahon? Si Christian Amanpour. Kung tatawa siya, mangyayari yon. Very wise, grabe naman, ayos para sa'yo. Shoshana, sino ang gago mo ngayon? Gusto ko nang sabihin na ang gago ko, paulit-ulit talaga. Naisip ko sanang bigyan ng chance ang iba, pero hindi.
Deserve mo talaga. Pinilit mo akong gamitin ang salitang hindi ko talaga ginagamit. Hindi ko ito sasabihin dahil hindi mo ako mapipilit. Pero ito ang sinabi ng gago ko ngayong linggo. Sabi niya, palitan mo ang gamot mo. Kanino ba siya nagsasalita? Si Francesca Albanese ito. Dapat ilagay na lang natin siya. Gawin mo mas mabuti, aso na aso. Dapat gawin natin. Dapat tayong gumawa ng Scumbag Hall of Fame. Hindi ko kayang tiisin ang babaeng ito dahil napakasama niya, napakabastos niyang babae. Isa siyang Nazi. Isa kang Nazi. Hindi ako basta-basta tumatawag ng Nazi sa mga tao. Pero ikaw, isa kang Nazi. Sinabi niya kay Sonia Boldenker na ina ng isang dalagang si Caroline Bull na pinatay malapit sa Oz noong ika-7 ng Oktubre. Ibinahagi niya sa X na naranasan niya ang lantad na pangkaput laban sa Israel sa isang film event sa Berlin, kung saan naroon si Francesca. At pinagtawanan siya nito. Parang binasa talaga niya ang tweet, tinaype ang kanyang sagot, pinindot ang submit, at hindi man lang niya ito binura. Kaya siya ay hindi lang basta Nazi, kundi ipinagmamalaki pa niyang isa siyang Nazi. At sumagot siya sa babaeng ito na nagsabing nakaranas siya ng maraming negatibong atensyon sa film festival na ito sa Berlin nang magpalit ka ng gamot. isang ina ng pinatay na babae. Wala na akong masabi. Walang masabi. Wala na akong masabi para sa isang taong parang walang kaluluwa. Napapaalala niya sa akin yung mga, ano kayang tawag sa kanila, yung mga lalaki sa Harry Potter na kumukuha ng kaluluwa. Yung mga tormentor, dementor, mentor, oo yon. Pakiramdam ko parang silipsip ng dementor ang kaluluwa ng babaeng ito. Isa na lang siyang hungkag na Nazi. Ikaw ang scumbag ko ngayong linggo. Sa tulong ng Diyos, ilalagay ko ang litrato mo dito dahil deserve mo. Oo, at balik kayo kay Barry Wise. Kakabasa ko lang ng ulat na ang 60 Minutes ay gagawa sana ng dokumentaryo tungkol kay Francesca Albanese. Isang sobrang pabor sa kanya na dokumentaryo. At pinupuri siya doon. At hulaan mo kung sino ang nagpatigil nito. Si Barry Wise. Ayan. Pero isa pa, bumalik tayo doon kung kaya niyang sabihin sa isang tao na may totoong pinagdadaanan na ganoon, napakakarumal-dumal nun. Sabihin mo kay Greta Thunberg at sa kasintahan ng anak mong babae na palitan ang gamot nila. Oh, sige. Ang lupit mo naman. Robot ka ba? Ang init ni Balmy ngayong linggo. Oo. Ruthie, sino naman ang sayo? By the way, kung magkakaroon ka ng mga walang hiya, paulit-ulit na gumagawa ng mali, pwede mong ilagay ang mga litrato nila sa buong t-shirt na pinagawa mo. Uy, magandang ideya yan. Kaya ang walang hiya ko ngayong linggo ay hindi tao. Isa itong konsepto. Isa itong parirala. At iyon ay, ang Israel ay may at nagre-reserba ng karapatang ipagtanggol ang sarili nito. Ayoko ng ekspresyong yan. Una sa lahat, natural na may karapatan ang bawat isa na ipagtanggol ang sarili niya. Ibig kong sabihin at may karapatan din ang isang bansa na ipagtanggol ang sarili nito. Hindi, Israel, kahit sabihin mo pa yan, hindi, wala namang ibang bansa. Wala namang nagsasabi niyan tungkol sa kahit sino or kahit ano maliban sa Israel. Ipinapahiwatig nito na may tanong kung ginagawa nila o hindi, kaya gusto mong pumabor sa Israel. Sinabi mong may karapatan ang Israel na ipagtanggol ang sarili. Hindi lang yon. May tungkulin ang Israel, hindi lang na ipagtanggol ang sarili, kundi maging maagap, maging agresibo at maagap sa anumang atake na nararamdaman nito. Napakarami na naming naranasang pag-atake kung saan maraming Hudyo ang namatay dahil kailangan pa naming ipagtanggol ang aming sarili imbes na maunang umatake. Ganoon din nung 6 na araw na digmaan. Oo, ginawa namin iyon, pero sa huling sandali na. Ganoon din nung Yom Kippur War, at lalo na nung Oktubre 7. At marami pang iba, ang mga pag-atake mula sa Hamas sa Gaza at Hezbollah mula sa Lebanon. Sobra na ang palaging pagdepensa sa sarili. Kailangan nating maging agresibo laban sa lahat ng mga kaaway na gustong burahin tayo sa mapa. Ruthie, bibigyan kita ng 10 sa 10 sa orihinalidad. Wala pa kaming ganitong konsepto o parirala. Halata ring mamamahayag siya bilang Scumbag of the Week. Ito ay kabilang sa kabilang panig ng barya ng pakiusap na kilalanin ang aming karapatang mabuhay.
Pareho lang ang karapatang mabuhay at ipagtanggol ang sarili. At iyon ay parang pagmamakaawa sa mundo. Natanggapin tayo at tanggapin na narito tayo. Sawa na ako doon. Sa tingin ko, dapat magsawa na tayo sa mga pinipilipit ang sarili para lang matanggap. Nandito kami. Masanay na lang kayo. Ngayon, ang aking pinakakinaiinisan ngayong linggo ay ang pangit na kambal ni Mandani. At ang pangalan niya ay Sadiq Khan. Bakit siya ang pangit na kambal ni Mandani? Kasi siya ang alkalde ng London. Parang basurahan na rin ang London ngayon at baka maging katulad ng New York sa 5 taon dahil ang alkalde ay masyadong matagal nang namumuno. Kaya siya ang kinainisan ko. Bag. Isipin natin mula sa pananaw ng isang taga-London, hindi bilang Hudyo. Tumaas ang krimen. Tumaas ang presyo ng mga ari-arian. Marumi ang lugar at parang gitnang Afghanistan ang itsura. Sige, ganyan ang itsura ng London na yon. Oo, mas malala na ngayon ang lungsod kaysa nung una niya itong makita. 9 na taon akong nanirahan at mahal ko ang London. Kabisera ng kultura. Doon ako nag-aral sa magandang internasyonal na campus. Ngunit iba na ang London na yon kumpara nung 9 na taon akong nandoon at doon lumaki ang asawa ko. Ito ay dahil sa maraming bagay, sa alkalde at sa pagiging alkalde. May kaunting karanasan din ako dyan bilang dating deputy mayor ng Jerusalem ng ilang taon. Ang pagiging alkalde talaga ang mapapaganda o hindi ng isang lungsod. Nakita natin ang New York sa ilalim ni Bloomberg at nakita natin ang New York. Nakikita natin ang malaking pagkakaiba ng New York sa pamumuno ni De Blasio at Giuliani. Kayang sirain o gawing dakila ng isang alkalde ang lungsod. At masasabi nating ginawa ni Sadiq Khan na mas madumi, mas delikado at mas hindi epesyente ang London. Isang tabi na natin yon, pinayagan din niya ang lahat ng mga galit sa Israel na magwala. Sa London, may lingguang Martsa na dinadaluhan ng 100,000 katao. Hindi inaaresto ang mga sumisigaw ng kamatayan sa mga Hudyo at globalized intifada, bagkus binibigyan pa sila ng kapangyarihan. At ang sukdulan nito ay ilang araw lang ang nakalipas nang magkaroon ng isang kaganapan, isang event tungkol sa mga ari-arian. Nakita rin natin ito sa New York, isang event para sa mga gustong bumili ng ari-arian sa Israel. At ginawa nila ito sa isang sinagoga. Pinayagan niyang dumating ang 1,000 ng puprotesta at umabot mismo sa pintuan ng mga sinagoga. Tandaan, nagkaroon na tayo ng 2 namatay sa Yom Kippur sa Manchester at pananaksak sa Golders Green. Puro walang kwentang pangako lang ang narinig natin mula sa napakasamang alkalde na ito na sinasabi niyang gusto niyang protektahan ang mga Hudyo. Hindi kami naniniwala sa iyo, Sadiq Khan, dahil ang mga tao mo, ang mga binibigyan mo ng kapangyarihan, sa isang banda sinasabi nilang mga Hudyo, umalis kayo. At sa kabilang banda, sinasabi nilang, huwag kayong bumili ng ari-arian sa lupang tinubuan na pwede ninyong lipatan. Ano ba talaga? Gusto mo ba kaming manatili o paalisin? Kung paalisin, kailangan namin ang pupuntahan. Kaya nga umiiral ang Israel bilang ligtas na kanlungan ng mga Hudyo na hindi ninyo pinoprotektahan. Isang social decode at ito ay dahil sa ating mutual na kaibigan, Steven. Oo. Sino nagsabi, Flap? Pakiusap, papuntahin mo siya. Si Stevens ang humahabol sa'yo, mahal. Sadiq Khan, napatunayan mong isang hindi epektibo at inutil na alkalde na nagpapalakas sa mapanira. Katulad ng pangit mong kakambal sa New York, babaguhin ni Mandani ang lungsod. Ginawa mo rin ito. Nauuna ka lang ng 5 o 7 taon. Ikaw ang basura ko ng linggo. Lahat! Halos ginawa kong bayani ang mga Hudyo na lumabas para dito. Oo. Sumayaw sila sa mga kalsada ng Hora, katabi ng mga nakakatakot na nilalang na nagsasabi ng masasamang bagay. Nakalimutan ko ang sinabi nila, pero parang babalik daw sila. Nakakatakot talaga. Hindi. Ano ba yan? Gusto mo ba kaming nandoon? O ayaw mo naman, hahayaan ko na lang. Papayagan mong umalis ang isang tao. Gusto mo ba kaming pumunta sa buwan? Baka sabihin mo, kinolonisa rin namin yon. Tama yan, pero alam mo, may isang pagkakaiba kina Ma'am Dani at Sadiq Khan. At yon ay may presidente ang Estados Unidos. Alam ko, madalas natin siyang pinupuna. Presidente na hindi sumusuporta sa antisemitismo. Pero si Keir Starmer sa Britanya ay ibang usapan. Siya ay talagang nagpapahintulot sa lahat ng ganoong bagay. Alam mo ba, si Keir Starmer, kung siya ay parang karton na standee tulad ni Mustafa Khomeini, hindi malalaman ng mga tao ang pagkakaiba. Ganun siya kainutil. Ang isang karton na standee ay pareho lang sa kung anong meron kayo ngayon sa UK na namumuno sa bansa.
Ngayon, linisin natin ang ating kaluluwa at isipan, pati mental health, kasama ang mga bayani ng linggo. Ang daming kahangahangang bayani. Ruthie, sino ang bayani mo? Sige, ang bayani ko, dalawa ang grupo ko. At alam ko na hindi ito isang tao lang. Dalawang grupo ng mga tao. At sila ay mga trahedyang bayani. At sila ay ang mga mamamayan ng Iran at ang mga residente ng hilagang bahagi ng Israel. Parehong mga tao ay naging ganap na biktima. Nasa ilalim ng rehimeng Iranian at ng White House at sa mga kasunduang ito, hindi umiiral kung anuman. Habang lumilipas ang panahon, ito ang mga Iranian na sinabihan na darating ang tulong. At ang mga Israeli sa Hilaga ay sinabihan na aayusin natin ang problema sa Hezbollah. Oo, dalawang grupo ng tao ang lubos na naging biktima at sila ay mga bayani dahil nakaligtas sila at nalampasan ito. Ang ilan sa kanila ay mas matiisin kaysa sa iba. Siyempre, hindi ako magiging matiisin sa alinmang kaso. Kaya gusto ko lang magbigay pugay sa kanila para sa pantitiis na kanilang dinaranas. At sigurado akong labis silang nasaktan dahil sa Memorandum of Understanding na ito. Sang-ayon ako sa iyo. Ang ibig kong sabihin, ang mga Iranian, ang mga residente sa Hilaga ay napakahirap ng buhay sa nakalipas na 2.5 taon. Pero pati na rin noong mga nakaraang taon. Sa totoo lang, ilan sa kanila dekada na ang tiniis. Hindi na ito bago. Tulad din ng mga tao sa Iran. Mga Iranian at ang mga Iranian na lumabas sa kalsada. At dahil sa blackout, hindi natin namalayan at hindi nakita ng mundo, nagpatuloy ang mga protesta. At patuloy nila silang pinapatay. Oo. Patuloy nila silang pinapatay sa kalsada, inaaresto, at pagkatapos ay pinapatay. Pero hindi ninyo iyon nakikita. Kapag abala ka masyado sa mga nangyayari dito, hindi mo nakikita ang nangyayari mismo sa Iran. Oo, tunay na mga bayani. Salamat, Ruthie. Shoshana, babalik ako sa London para dito. Mabuting tao talaga. Oo, bayani. Hukom Jeremy Johnson na sa tingin ko ay sinusubukang ibalik o labanan ang ginagawa ng kanyang gobyerno na masyadong maluwag sa mga jihadis. At hinatulan niya ng pagkakakulong ang 4 na Palestinian na teroristang sangkot sa aksyon dahil sa kanilang ginawa. Nagkaroon ng pagnanakaw sa Elbit Systems na nagdulot ng 1.2 M na pinsala at nauwi sa sagupaan sa security guard at pulis kung saan isang babaeng pulis ay nabalian sa likod. Binasag nila ang gate gamit ang van, suot ay pulang jumpsuit at ginamit ang maso at crowbar sa pagsira ng kagamitan. 2 beses nilang hinampas sa likod si Sir Sean Kate Evans gamit ang 7,000 maso dahilan ng pagkabali ng kanyang gulugod. Nahahatulan siya ng malubhang pananakit. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nahatulan ng tangkang pagpatay, pero ganito kasi yon. Tama ka. Hindi lang ito tsamba o basta pupuntahan ka namin. Totoong may kahulugan ang intifada. Kapag sinabi mong masama ang mga Hudyo at Israel at tama lahat ng paraan, maaari kang mapahamak. Magdudulot ito ng matinding pinsala sa tao at infrastruktura. At sa tingin ko, hindi ito lubos na naunawaan ng marami. Katulad ng mga taga-London at New York, kung ayaw nyo itong makita palagi, kailangan yung kumilos ngayon. Alam mo, pinag-uusapan natin ang ekstremismo, pinag-uusapan natin ang pagbibigay, alam mo maganda ang kalayaan sa pagpapahayag, alam mo hanggang sa tamaan na ng kamao mo ang mukha ko. Parang ito ang problema na hinaharap natin ngayon. Bayani ang lalaking ito dahil tinuligsa niya ito at may naging kahihinatnan ang ganitong asal. Kahit dati akala natin makakalusot sila. Hindi yon katanggap-tanggap. Kaya kalkavad, kalkavad. Magaling ka, hustisya. Maraming salamat sa tunay na pagbibigay ng hustisya sa bagay na ito. Oo, sa napakasamang bagay na ito. At nagulat ang mga tao na binigyan niya sila ng 6 na taong pagkakakulong na kahit papaano. Oo, pero akala nila makakalusot sila. At pakinggan mo ito dahil hulaan mo? Ngayon, at pag-iri natin, maaaring napagdesisyunan na ito. May kaso sa korte kung ang Palestinian Action Group ay teroristang grupo. Idineklara silang terorista ng pamahalaang British. Ibigay natin yon sa kanila. Pero ngayon, may debat sa korte kung dapat ba silang ideklara. Kaya maaring mabaligtad ang sentensya ng lalaking ito. Sana hindi. Pero bayani siya dahil ginawa niya ang tama at sinabi gaya ng sinasabi mo, Shoshana, may mga konsekwensya talaga kapag umatake ka ng pulis. Dapat lang. Paano nila hindi gagawin? Kasi kapag mabaligtad dito, tapos na. Oo, yun na ang magiging mahalagang pangyayari. Yun na ang magiging palatandaan sa daan. Nakuha mo. Tama na ang mahinahong pagpalaki.
Tama na ang mahinahong pagpapalaki. Sabi mo nga, kung may sasabihin o gagawin ka, sabihin mo sa harap ko. Kasi nung bata ako, doon ako natuto ng leksyon. Kailangan mong malaman kung sino ang pwede mong asarin at sino ang hindi. Gagawin nila yon, eksakto. Pero doon mo natutunan ang leksyon mo. Kaya walang krimen sa UAE. Matututuhan mo yan agad. Ikukulong kanila ng maraming taon. Ang bayani ko ay si Jerry Seinfeld na inuulit ko rin sa 3 salita. Gusto mo ba magsabi ng kahit ano tungkol sa Palestina? Gusto mo ba magsalita? Wala yon. Kumusta? Seinfeld, kumusta? Pwede ba tayong magkaroon ng malayang Palestina? Pwede ba tayong bigyan ng libreng pasa? Sige na, bigyan mo naman ako niyan. Wala namang ganon. Yun lang ang sinabi niya. At yun ay isang panayam mula sa mga parang kakaibang tao online na ang YouTube page na may 40,000 subscribers ay naban ilang oras lang ang nakalipas. Pero malamang babalik din yun bago matapos ang araw. Salamat YouTube! Kahit papaano, may tama kayong nagawa ngayon. Tinatawag nilang sarili nila ang Palestinian News Network. Pero ang ginagawa lang nila ay mag-ikot at manginis ng tao para sumigaw ng Free Palestine pag nasa DC sila. Kahit saan sa Beverly Hills. Pero kailangan kong hanapin ang video na to para makita mo ang reaksyon niya. Sobrang nawalan siya ng gana. Mga lalaki para sa... Mukha siyang walang nangyayari. Pero kamakailan, nagkaroon ng kasukdulan nang manalo ang Knicks sa unang pagkakataon matapos ng ilang taon. Ngayon, habang buhay mo nang maaalala yon bilang naging daan sa napakalaking panalong iyon. Naging bahagi ka ng isang meme. Oo, sige, salamat. Sabi nila, pwede ba tayong magkaroon ng libreng Palestina? Sabi niya, hindi yon umiiral. Ang ganda lang talaga at lahat ng tao baliw dito. Sigurado akong iyon ang tanong. Nakuha mo? Iyon ang gusto mong malaman. Oo, pero hindi man lang niya sinabi, o sige, hindi ka na namin papansinin. Hindi, wala yon. Tuloy-tuloy lang siya. Iyan lang ba? Mahal ko si Jerry Seinfeld. Alerto talaga ngayon si Jerry Seinfeld. At ang isa pang gusto kong batiin ay si Gwyneth Paltrow na nakakatanggap ng maraming batikos dahil sa paggawa ng patalastas para sa Herzliya Property Building. Alam mo, baliw si Mehdi Hassan kay Seinfeld. Sabi niya, mahal ko si Seinfeld. Gusto mo siya, Mehdi, dahil sa Jewish niyang katatawanan. At si Gwyneth Paltrow na alam namang mababati ko siya. Hindi siya tanga. Alam din ng kanyang team. Ginawa pa rin nila. Kailangan natin ng mas maraming bayani. Baka niluloko ko lang sarili ko or masyado lang positibo tulad dati. Pero ramdam ko, unti-unting nababago ang agos ng kultura araw-araw. Araw-araw may bagong balita mula Gaza na ang mga di-umano'y doktor at mamamahayag ay tunay palang terorista. Matagal na natin itong sinasabi. At dumarami ng dumarami ang bilang ng mga mandirigma. At paliit ng paliit ang bilang ng mga inosenteng sibilyan. Iyan ang nangyayari ngayon sa Gaza. Walang gustong pag-usapan ito. Pero iyan ang totoo. Baka sakaling magbago ang ihip ng hangin at gumana ulit ang utak ng mga tao. Hindi ko alam. Tama ka. Kailangan nating tigilan ang pagiging defensive. Oo, siya ang bayani ko ngayong linggo. Gustong-gusto ko itong gawin para sa mga manonood na nakilala ko kahapon. At siya ang presidente ng Somaliland na nasa Israel kasama ang isang napakahalagang delegasyon. Ang pangalan niya ay Abdi Abdirahman Muhammad Abdullahi. At kahapon, nagkaroon ng Presidential State Luncheon na nagkaroon ako ng karangalang maimbitahan. Pagkatapos, nilapitan niya kaming lahat para makipagkita. At nung nasa entablado siya, may sinabi siya na talagang tumimo sa puso ko. Sabi niya, matagal na tayong isang bansa. Ang Somaliland ay isang bansa na lumaban sa mga jihadi pirata ng Somalia. Sila ay nadusa at nakaligtas sa isang tunay na genocide. Hindi tulad ng peke na sinasabing genocide ng mga Palestino sa Gaza. Isang genocide na pumatay ng 200,000 katao. Naging isang demokrasya sila, hindi tulad ng kanilang kapitbahay sa Somalia. Palaging mas bukas ang kanilang isipan. Sila ay isang bansang karamihan ay Muslim na mahal ang Israel. At dumating siya. Pumunta siya sa Israel sa gitna ng isang alanganing panahon kasama ang buong delegasyon. Umakyat sa entablado sa tabi ng Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog at sinabi, Israel lang ang bansang nakakita sa amin. Doon ako halos maiyak.
Sabi niya, matagal na kaming isang bansa, pero kayo lang ang bansang nakakita sa amin. At anuman ang mangyari mula sa sandaling ito, kayo ang unang bansang nakakita sa amin. Nagkaroon ako ng kilabot, talagang kinilabutan ako. Nakaupo lang ako doon at nangangailangan iyon ng tapang. Gusto kong sabihin, ang asawa niya ay nakasuot ng tradisyonal na pananamit ng mga Muslim. Ganoon din ang 2 o 3 babae sa delegasyon. Mga Muslim sila. Isinasabuhay nila ang kanilang pananampalataya. Mas bukas ang isip nila, mas cosmopolitan sila. Mahal nila ang Israel at pinapatunayan nila tulad ng UAE na hindi ito kailangang maging kontradiksyon. Nananalangin ako na ang pagkilala ng Israel at ang magandang ugnayan sa kalakalan ng Israel at Somaliland ay magsimula ng pagbabago sa mundo. Nakilalanin sila bilang bansang sila nga dahil nagawa nilang talunin ang masasamang jihadistang kapitbahay at nakaligtas. At para sa isang napakaliwanag at masaganang kinabukasan, kasama ang Israel. Kaya ang ganda. Abdi Abdurrahman Muhammad Abdullahi, bayani kita ngayong linggo na kumakatawan sa iyong bansalilan. Ngayon, ayan sa'yo, Ilhan Omar. Tama, tanggapin mo na lang. Kayo mga pirata sa Somalia. Sige. At dahil dyan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa linggong ito. Pero nandito kami ulit sa susunod na linggo mula sa kumperensya, mula sa Jeanette Conference, live mula sa Jerusalem. Iba ang format ng Quad ngayon, pero kasama pa rin kami para talakayin ang mga kaganapan na yung linggo. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na linggo.